live in a world divided by what we believe, how we vote, and even who we are. Neuroscience tells us our brains are wired to defend our identities, even when truth or love asks us to listen. But what if we could respond differently? What if faith became the bridge, not the battle? Let's explore how Scripture can transform division into understanding and help us live out love, patience, forgiveness, and peace, not just in theory, but in practice. Time to break divisions and transform communities. It's time we unhate. Good morning, everyone. Good morning. Parang di pa yata nag-breakfast eh. Good morning. Ayan. Pakibati naman lahat ng mga nasa katabi nyo. Pasabi, God bless you today. Lahat ng mga nasa harap nyo, lahat ng mga nasa likod nyo, pakibatiin ninyo. God bless you today. Okay? Ayan. Good morning sa inyong lahat. Okay? Ayan, may nag-greet pa ng happy birthday, no? Okay, so good morning po. Okay, hindi ako naniniwala na may birthday kung walang kainan na. Okay, good morning po sa ating lahat and sa lahat po ng mga nanonood online sa ating YouTube page at sa ating Facebook page. We welcome you. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. I am the lead pastor and a member of the preaching com dito po sa Word International Ministries Alabang. And if you're here today, bago lang po kayo, no? I hope na ma-enjoy nyo po yung company at fellowship ng one another. Tingnan nyo po yung mga katabi ninyo. Ayan, wag kayong, sa mga bago po, wag po kayong matakot. Hindi po masakit mga gat yung mga yan. Okay, so, nandito po tayo sa ating series na, anong title ng ating series? Hindi ko narinig. Ano? Unhate. Oo, yung pagka medyo pinawisan ka, may unhate ka. Okay, so for the past few weeks, no, napag-usapan natin iba't ibang ways, no, on how we are unhating. We should unhate people. And ang naging inspiration po ng ating series, isa po sa naging inspiration natin, is because of the biases that is happening, no? And kung makikita po natin, right now, our country is hurting. Alam nyo naman po yan, no? Sino po ba dito mga Pilipino? Ayan, meron ba dito mga foreigner? Oo, mahirapan tayo mag-English pag meron. Okay? So, our country right now is hurting at marami po tayong nababalitaan, no, na nangyayari, nag-aaway. I believe, mamaya yata meron na namang rally. Tama ba? Okay. Sino yung sasama dyan? Okay. So, yan po yung nangyayari ngayon. And isa po sa mga napag-usapan natin for the past few weeks, for the people who weren't here, doon po sa ating past topic sa ating series, you can just visit our page, ang YouTube page natin, at yung ating Facebook page, at nandun po yung ating mga previous series. And for the previous topics, ang mga napag-usapan po natin is nagkakaroon tayo ng mga tinatawag nating biases. Right? Ano ba ang nagagawa ng biases sa atin? Minsan, sa ayaw natin at sa gusto, nagkakaroon tayo ng mga leanings sa personalities. Leanings sa mga tao. Na minsan, pag meron silang mga ginagawang hindi maganda, okay, tapos medyo kalaban natin sila sa bias natin. Salbahe talaga yan eh. Pero pag nandun na yun sa panig natin, no, nangyayari, parang biglang naiiba natin yung storya. Right? Hindi totoo yan. Mga ganyan. So, marami nangyayari and it's affecting us because meron tayong mga preconceived notions, meron tayong mga biases. And wala po akong sinasabi dito na ako po, sasabihin ko rin sa inyo na meron din akong mga biases. Wala naman yatang taong walang bias. Tama po ba? But the point of our series, kung bakit po natin to ginagawa, is that so we can understand na kailangan ang mga leanings natin ay hindi nasa personalities. Hindi subjective. Kailangan ang leanings natin is yung nandun sa convictions natin at kung ano talaga yung dapat na morality. Mas mag-lean tayo not sa mga personalities but sa morality. So, ang title po ng ating last topic, no? Ay, bakit ganun? Yan. Basahin niyo na sa baba. Vitamin C. Yan. Kasi,
Pagka nakakakita ka ng maayos, ano po ang nangyayari? Mas nagkakaroon tayo ng maayos na buhay. Ang book po na babasahin natin ay manggagaling po sa Book of Luke. Ayan. Ayan. Nakita nyo kung bakit may magnifying glass? Kasi Luke. Ayan. Akala nyo yung mga hindi tumawa, hindi nagigets. Okay. Okay, simula po ngayon, meron po akong mga jokes, no? Yung mga jokes ko pang matalino. So pag hindi kayo tumatawa. Okay, so ang author po ng ating babasahing libro ay si Luke, the physician. Nakakatuwa lang. What's interesting is, hindi ko alam, no? Siguro mga pangarap ng magulang niya or pangarap niya is maging physician. Pero kilala natin si Luke hindi dahil physician siya, but because he was a writer, a historian. Nakilala natin siya 2,000 years after because he dedicated his life to the Lord at ginamit niya yung skills niya for the Lord. Kaya hanggang ngayon, kilala pa rin natin siya. Luke is the only Gentile author in the New Testament. Okay? Sa mga hindi po lumaki sa Sunday school, ano ba ang ibig sabihin ng Gentile? Basta pag hindi po kayo Hudyo, ang tawag po sa inyo, Gentile or Hentil. Yun ang tawag ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. Gentiles. So, merong isang author sa New Testament na hindi Hudyo. Siya yung nag-iisa, si Luke. No? And ang audience niya, sinulat daw niya yung kanyang gospel or yung story about Jesus for Theophilus. Mababasa natin yan sa Luke 1:3. Si Theophilus po ay isang Gentile follower ni Jesus. So ang nangyari po kasi, yung mga Hudyo, meron silang prophecy in the Old Testament na alam nila na meron dadating na Messiah in the future. Pero sa atin, ng mga Gentiles at sa kanila, ang nauna na nangyari sa atin is nakilala natin si Jesus. 'Di ba? Tapos, tsaka lang tayo hindi lahat karamihan ng mga nakita kong experience is merong mga tao naka-experience na si Jesus muna yung nakilala nila. Tapos inalam na ngayon nila yung context ni Jesus through the Bible. So ganun yung nangyari sa mga Gentile believers noong time ni Luke, no? Na nakilala lang muna nila si Jesus, nagkaroon lang muna sila ng experience, tapos, sino nga ba si Jesus? Kaya sinulat yan ni Luke for the Gentile believers. Ang aim niyan is so that you may know the certainty of the things you have been taught. So sa Luke chapter 1 verse 4, ang sinasabi diyan, ang goal ni Luke kung bakit siya nagbigay ng ng gospel, gusto niyang magbigay ng chronological order ng things na nangyari kay Jesus to give a clearer perspective of who Jesus was para mas makilala siya ng mga Gentile believers. So, babasahin na natin yan sa Luke chapter 11. Very important yan na malaman natin na mayroon Gentiles, may mga Hudyo. Kasi all throughout Jesus' life, crucial yung mga context na yan. So makikita natin, ang book natin, babasahin natin sa Luke chapter 11, verse 29. I will be reading from the ESV version. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! When the crowds were increasing, he began to say, this generation is an evil generation. It seeks for a sign, but no sign given to it except the sign of Jonah. Muntik na magkasabay-sabay. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Lord, may just grace us with your presence. May just open our hearts. And Lord God, may you use me as your mouthpiece. Lord, sa konting oras na ibibigay mo po sa akin, may you use this time so that everyone will have a beautiful learning experience about you. May you touch our hearts and help us, Lord God, na magkaroon ng change sa maririnig namin. Father, we dedicate this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. So yan, sinabi dyan, when the crowds were increasing, he began to say, si Jesus po yan, yung nagsasalita. This generation is an evil generation. It seeks for a sign,
but no sign will be given to it except the sign of Jonah. Maraming mga tao, di ba, pagka minsan may sinasabi si Jesus, may sinasabi sa atin ng Diyos, sasabihin natin, meron na nga sinasabi ang Diyos eh, nasa Bible na nga eh, pero sasabihin natin, hindi, gusto ko ng sign. Yan. Sino ba dito mahilig sa sign? No? Yung wife ko, si Eunice, no, meron siya nagkaroon ng boyfriend. Dahil yung sign niya, pagparehas kami ng color ng t-shirt. What a sign. Okay? So, meron bang mga ganun dito, no? Yung isasanghalan mo yung future mo. Bakit? Sinabi ba ni Lord? Hindi. Dahil may sign, magkaparehas kami ng t-shirt. Okay. Mas madali kasing humingi ng sign, ano? Ano po ba nangyayari nung time na to? Bakit to sinabi ni Jesus? So, kung medyo magbabacktrack lang tayo ng konti, ano ba yung nangyayari? Bakit yun sinabi ni Jesus? Sa verse 14, sinasabi dyan, I'll be reading from the AMP, Amplified Version po, ibig sabihin yan. Ano? And at another time, Jesus was casting out a demon. Papalaya siya ng demonyo. Sino dito nagpapalayas ng demonyo? Sa bahay. Alis ka na. Okay? And it was controlling a man so as to make him mute. Di daw makapagsalita. When the demon had gone out, the mute man spoke, and the crowds were awed. Gulat. Oh. Sabi sa verse 16, others trying to test him were demanding of him a sign from heaven. Teka, biro nyo, no? May ginawang milagro ang Diyos. Merong isang tao na merong evil possession sa kanya that is causing him to be mute, hindi siya makapagsalita. So anong ginawa ni Jesus? Pinaalis niya yung demonyo, yung espiritu doon sa tao na yun, at after nun, nakapagsalita na siya. So mga tao na, whoa! Pero meron ding mga tao na, kaninong espiritu ba yung ginagamit mo para magpalayas ng demonyo? Yan. Baka hindi yan sa Diyos. Maniniwala lang kami kung bibigyan mo kami ng sign at maniniwala na kami na ikaw ang tunay na Diyos. So sabi, biro mo, may ginawa ng sign or meron ng ginawang miracle si Jesus. Minsan, di ba, dahil sarado yung mata nila, hindi nila nakikita that it was a miracle. And kung titingnan po natin previously, marami ng mga miracles na ginawa si Jesus previously. Kung pag-uusapan lang natin yung pagpapalayas ng demonyo, marami nang nangyari previously. Pagpapalayas pa lang yan ng demonyo. Hindi pa yan yung nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, yung mga hindi makalakad, nakalakad, at yung hindi makakita, nakita. Marami ng miracles or signs na ginawa si Jesus. But, itong mga taon to, ayaw nilang tingnan yun. Hindi kami maniniwala. Bigyan mo pa kami ng isa pa. Ayan. So, sinabi ni Jesus, no sign will be given to it except the sign of Jonah. Kilala niyo po ba si Jonah? Oo. Kinain ng tilapia. Kinain ng pating. Patay ka dun. Okay. So, si Jonah ay, kilala po natin na kinain siya ng, sabi sa Bible, big fish. No? Hindi ko alam kung ano nakasabi sa Tagalog Bibles. Malaking isda ba? Malaking isda. Whatever that is, no? Simula no, si Jonah po ay yung isang taong kinain ng malaking isda at nabuhay to tell about it. At after nun, gumanti siya. Ang lagi niya kinakain na isda. No? Okay, si Jonah, ayan, dalawa po ang alam natin kay Jonah. Yung isa, sinabi nyo na. Kinain siya ng malaking isda. Meron pang pangalawa. Alam nyo ba kung saan siya nakatira? He is from Galilee. Ayan. So, nagkakaroon po ng isang nung time, no, yung mga teachers of the law, yung mga nagtuturo ng Bible sa New Testament, no, nag-aaway-away sila, tapos parang sinasabi nila, sino ba yan Jesus na yan? Ang daming miracles na ginawa. Sino ba yan Jesus na yan? Galing magturo, nagpapagaling ang mga may sakit. Sino ba yan? Baka bulaang propeta yan. Yan sinasabi nila. Tapos merong isang tao na nagtuturo ng Bible na nakipag-usap kay Jesus nung isang gabi, si Nicodemus. At sinabi niya, teka, bago niyo akusahan yung tao, sana maganda, marinig niyo muna yung panig niya. Ito yung sinabi nila sa kanya.
They replied, "Are you from Galilee too? Search and see that no prophet arises from Galilee." Taga-Galilee ka ba? Kaya mo kinakampihan yon? Basahin mo yung Bible. Walang propetang taga-Galilee. Nagkamali po sila. Meron. Si Jonah. Okay? Jonah was from Galilee. If only they were reading their Bibles. Ano? Malalaman sana nila. So yan yung sinabi nila. Yan yung una nating alam. Yun yung parallel ni Jonah kay Jesus. Yun yung una. They're both from Galilee na inutusan ni Lord. And syempre, yung sumunod is yung kinain siya ng malaking isda. Maraming nagsasabi, no, ng mga iba't ibang mga katuruan, sinasabi, yung kinain siya ng malaking isda is just a figure of speech. Huh? Hindi daw totoo, hindi daw literal na nangyari. It was just a figure of speech. Maraming nagsasabing tao na ganyan, figure of speech. Paano nangyari yung figure of speech? Now, buti na lang, meron pong nangyari in 1891, no, na si James Bartley was swallowed by a whale in 1891 and lived to tell about it. Ang nangyari, no, nahulog siya sa merong malaking whale na tinamaan ng buntot yung kanilang boat. Nahulog sila. At si James Bartley, kinain ng whale. Nung nahuli nila yung whale, binuksan nila, nandun si James Bartley, parang sanggol. Alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Nawalan siya ng buhok, lahat ng buhok niya sa katawan nawala na. Maybe it's because of the gastric juices. Tapos nag-iba yung balat niya. Pumuti siya. Sobrang parang nag-bleach white siya. Para siyang albino na merong hepatitis. Kasi maputi na medyo manilaw. So kung gusto niyong pumuti, okay, pwede kayong magpakain sa whale. Okay. After nun, nabulag na siya. And you know what? What's interesting is, James Bartley stayed in that whale for 36 hours. Ilang araw yun? Huwag nyo na akong tanungin, no? Mahina ako sa math. Okay. The same number of hours na si Jonah nagstay sa big fish. Di ba sabi sa Bible, 3 days and 3 nights? Okay. 2 things, no, ang sinasabi ni Jesus about Jonah. If you were reading the Bible, you'll understand na merong isang prophet na galing din Galilee. 3 days and 3 nights nandun siya sa loob ng isda, and after the 3rd day, lumabas siya. The life of Jonah was a foreshadowing of Jesus. Kung titingnan natin, meron bang mga prophecy sa Old Testament na ginawa ni Jesus? Sobrang dami po. At kung nagbabasa lang po sila ng Bible at nire-relate nila every prophecy kay Jesus, Jesus did every prophecy. Lahat ginawa niya. And isa pong sa prophecy na finulfill niya is yung prophecy ni Jonah na on the 3rd day, he will rise again. Paulit-ulit siya dyan. Paulit-ulit siya dyan throughout the gospel. Right? Pero sabi natin, 36 hours. Teka lang, paano nangyari yun? Kasi kung bibilangin ko, kailan namatay si Jesus? Friday. Di ba? So, nag-celebrate ng Holy Week. Friday, 3 p.m. Right? Kailan siya nabuhay? Sunday. Teka, kung magbibilang ako Friday, Saturday, Sunday, dapat Monday siya nabuhay. Mali. Mali yung math ni Jesus. Aga niya nagising. Hindi po kasi ganun ang bilangan. So para pagka merong mga magtatanong sa inyo in the future, pwede nyo sabihin to. Ganito po magbilang ang mga Hudyo ng araw. Ang isang araw is 6 p.m. to 6 p.m. the other day. So parang ang nangyari po, Thursday 6 p.m. to Friday 6 p.m., yan po yung first day. Which is namatay si Jesus, ano oras? 3 p.m. Pasok! Tapos patay siya buong Friday and Saturday, di ba? Kaya nga Black Saturday. Lagi ko sinasabi, huwag kayong magbabiyahe pag Black Saturday kasi walang traveling mercies. Tama? Okay? Tapos 3rd day, anong sinabi? When it was still dark. So mga 4 a.m. Right? So,
Yan yung reason. He was making a parallel. Parang ang sinasabi ni Jesus sa mga Pharisees, hindi ko na kailangan magpaulit-ulit pa na ako yung Messiah. Because if you were reading the Bible, if you were reading the scriptures, only kahit nga yung story lang ni Jonah malalaman mo na. Sabi dito, verse 30, for as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so will the Son of Man be to this generation. Yan po yung old Nineveh, no? Right now, it's modern day Iraq. Ayan. So, si Jonah, yung Ninevites, yung Nineveh po is the capital of one of the early superpowers, Assyria. Matitindi po sila, sobrang brutal nila. And maraming nagsasabi, no, throughout history, sa story, sobrang brutal ng mga taon to. Ito yung mga tao na pagpapatay ng mga buntis, papatayin nila yung buntis, kukunin pa nila yung bata sa loob, sasaksakan pa nila. Ganun sila kabrutal. Imagine mo, pupunta ka doon, pinapupunta ka ni Lord, para magsabi, "Hoy, magbago na kayo." Baka patayin ka ron. But Jonah did. After niya magstay, no, sa belly ng big fish, ano nangyari? Nagsabi siya doon na magrepent na kayo. Kung hindi, gugunawin kayo ng Diyos. Ano nangyari sa Nineveh? Lahat po sila nagbago. Lahat po nag-fasting at naghingi ng kapatawaran sa Diyos. Imagine niyo yun. Lahat nag-fasting. Pati hayop nag-fasting. Totoo. Wala munang dog food, ha? Fasting muna tayo. Imagine nyo yun. Now, ito yung nakakatuwa doon, ano? Interestingly, the Ninevites were Gentiles. And it took one word from God to make them change. Now, next, sabi verse 31, sabi dyan, basahin natin, 1, 2, 3, go! And behold, something greater than Solomon is here. Now, sinabi ni Jesus, hindi nyo na kailangan ng sign. Ang sign lang ni Jonah, dapat sapat na eh. That's one, no? Pangalawa, sinabi niya ito, Queen of the South. Sino ba yung Queen of the South? Sino ba yung mga taga-South? Okay, yung Queen of the South po, kung titingnan po natin yan sa Old Testament, ang tinutukoy po ni Jesus dyan, yung Queen of Sheba, na makikita natin sa 1 Kings chapter 10. Sheba right now is modern day Yemen. Alam niyo yung Yemen? Country. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, Yemen. Yes. Okay. Yan yung country. Modern day Sheba, yung Yemen. Ayan. Di pa ako nakakapunta dyan. So, Queen of Sheba, no, kung makikita natin sa 1 Kings 10, sabi dyan, now, when the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon, okay, for the people who are not church people here, no, si Solomon po ay isa sa pinakamayaman, hindi pala, isa sa siya yung pinakamayamang hari in history. He was the king of Israel, no? And nung tinry namin i-convert sa AI yung kanyang kayamanan, umaabot ng $3 trillion ang kanyang net worth. Pinakamatalino, pinakamayaman, at pinakamaraming asawa. Okay? 300 wives and 700 concubines. Sino po ba dito meron 300 wives? Oh. Diba? So, kahit girlfriend walang umabot ng 300 Right? Antindi nun, di ba? 300 wives. Grabe. Glory, gold, girls. Triple G, 3G. No? Kilala si King Solomon dahil sa kanyang talino at yung Queen of Sheba, nagpunta doon, sabi, when the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord,
she came to test him with riddles. Ano yung riddles? Bugtong. Bugtong ba yun? Bugtong, no? Nagbugtungan sila, no? Sabi dito, when she came to Solomon, she spoke with him about everything that was on her mind to discover the extent of his wisdom. Lahat tinanong niya. At sinagot daw lahat ni Solomon. Tao ba? Oo. Pagkain? Hindi. Pinuhin niya pala, no? Okay. Sabi diyan, Solomon answered all her questions. There was nothing hidden from the king which he did not explain to her. Tapos sabi dito, when the Queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon and the house, yung palace, which he had built, the food on his table, the seating of his servants, court officials, the attendance of his waiters and their attire, his cupbearers, his stairway. Nakita niya, grabe, ang ganda ng lugar. Ang ganda ng pagkaka-assemble ng court officials niya, his stairway, yung temple. She was breathless and awed by the wonder of it all. At sinabi niya kay Solomon, yeah, man. Sabi dyan, yung Queen of Sheba, okay, balik tayo sa sinasabi ni Jesus, no? Will rise up at the judgment with the men of this generation and condemn them. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here. Sino na po dito nakapunta ng Legazpi City sa Bicol? Taas kamay. Okay. Nagpunta ako ng Legazpi. Galing dito. Nung meron pang terminal dyan. Meron pa ba? Parang, meron, yung pa Bicol. Meron pa ba? Anyway, wag na tayo mag-away. Okay. Okay, so, sumakay ako doon. Alam nyo ko ilang oras yung biyahe? 13 hours. Nanood kami ng DVD. Yung mga nabibiling DVD sa kanto, Rambo 1 to 4. Tapos na yung 4, inulit na yung 1, wala pa kami doon. Ganong kalayo. Okay? 13 hours. Sinabi dito, pagka daw, ilang kilometers yan? 436 kilometers. Kung lalakarin mo daw yan, abutin ka daw ng 4 days. Sabi ko, 4 days? 436 kilometers? Gano'ng kabilis yun maglakad? Kasi ako, nag-trail run ako ng 26 kilometers. Inabot ako ng 5 oras. Gano'ng kabilis yan maglakad? Now, ang Yemen to Jerusalem is 2,400 kilometers. Wala pa nung sasakyan. Kabayo ba? Baka nga camel eh. Bagal nun. Alam niyo ba pinakamabilis na hayop? Ha? Donkey? Hindi. Pinakamabilis na hayop? Cheetah? Hindi. Philippine rabbit. Okay. Yan. Sa mga corning joke kayo pumapalakpak. Hindi na inabutan. Wow! Hindi na inabutan. Okay. Imagine nyo yung layo ng pinuntahan niya just to hear the wisdom of Solomon. No? Sabi dito, behold, something greater than Solomon is here. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah is here. Ito yung contrast po niya, na. The Queen of Sheba traveled 2,400 kilometers to be converted to God's Word. To be in awe in God's Word. The Ninevites, Jonah had to travel 800 kilometers from Joppa to Nineveh.
for that one word na convert yung Ninevites. Jesus came all the way from heaven, pababa dito, and they weren't listening. So, sabi dyan, biglang verse 33, no one after lighting a lamp puts it in a cellar or under a basket, but on a stand so that those who enter may see the light. Palit ba tayong topic? Okay? Verse 34, sabi dyan, your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. But when it is bad, your body is full of darkness. Teka, kanina, Jonah pati Queen of Sheba. Ano to? Ibig sabihin yan. Palit ba tayong topic? Jesus, sinasabi mo. Now, tingnan po natin sa Amplified Version, no? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The eye is the lamp of your body. Ba't konti na lang yung nagbabasa? When your eye is clear, spiritually perceptive, focused on God, your whole body also is full of light, benefiting from God's precepts. But when it is bad, spiritually blind, your body also is full of darkness, devoid of God's word. Yun yung ibig nun sabihin, ano? Now, etong your eye is the lamp of your body, 2 beses po yan lumabas sa gospel. Depende po kung saang gospel, kung ano yung meaning niyan. Kasi pag binasa nyo po sa Matthew 6:22 to 23, ang katapos nun ay sinasabi doon na you cannot serve both God and money. So meron pong kasabihan sa mga Hudyo na pag sinasabi bad eye ka, ibig sabihin stingy ka, kuripot ka. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ba't kayo tumatawa? Wala pa ako sinasabi. Okay? Pagka daw maganda daw yung mata mo, ibig sabihin, hindi ka daw kuripot. Generous ka. Now, yun yung context if you're going to read Matthew 6:22 to 23. Now, pagka ganito yung binasa natin, hindi yun yung context kasi ang mangyayari, teka, biglang generosity. Parang yung usapan yung kulang ng sign. Now, Jesus was using different figure of speech so that people will think. Teka, yun ba yung ibig niya sabihin? Para pwede natin yun i-process. So, ang sinabi niya, after nun, the eye is the lamp of your body. When your eye is clear, sabi sa Amplified Version, ang ibig niya sabihin is spiritually perceptive or focused on God, your whole body also is full of light, benefiting from God's precepts. But when it is bad, spiritually blind, your body also is full of darkness, devoid of God's word. Anong ibig sabihin nun? At anong kinalaman nun kay Jonah, pati kay Queen of Sheba? Now, ang point is, nung time na sinasabi to ni Jesus, merong mga tao na kahit na anong na nakita na nilang ginawa ng Diyos sa buhay nila at sa buhay ng ibang tao, hindi pa rin sila makakita. Imagine seeing the same things God is doing dun sa mga tao na, wow! Grabe! Nakapagsalita na yung dating hindi nakakapagsalita. Versus, woo! Baka sa demonyo yan. Imagine seeing the same thing and having two different conclusions. Now, ito po yung tanong. How's your eyes? Tingnan nyo nga yung mga mata ng katabi nyo. Pag may muta, pakitanggal. We can see the same thing. Sasabihin natin, uy, grabe nagbibigay siya sa mahirap.
Ano pang pwede mong sabihin? Sige nga, ano yung pangit na pwede nating sabihin dito? Gagawa ka na lang na mabuti, pinicturan mo pa. Tama! Pakitang tao. Again, we can see the same thing and have different conclusions. Anong masasabi niyong pangit dito sa picture na to? Ha? Madumi, ano pa? Leptospirosis, ano pa? Corruption, di ba? Blood control, nakikita niyong pangit. Pangit lang. Oh. Dapat wag na dyan. Asan na yung mga magulang niyan? Yan yung mga sasabihin natin. Okay, magsabi naman tayo na maganda. Masaya sila. Buti may bangka. Enjoy. Ano pa? Libre tubig, pati dengue libre, no? Swimming pool. Ayan. Diba? We can see the same thing. Pero view natin siya differently. Last picture, okay? Anong pangit? Ha? Nagdadrive on, hindi nakatingin. Di ba? Naka-shades pa. Ano pa? Uy, bakit kayo nagpipicture, nagdadrive? Yan. Ano naman maganda? Ha? Sweet sila. Yun. May sunlight. Uy, ginudge nyo naman, magkapatid yan eh. Hindi, joke lang. Church, we can either see a glass half empty or half full. The way a person sees and interprets the world affects their inner life. Kaya sinasabi na walang nagbukas ng ilaw para itago yun. Yun ang sinasabi. Meron ba dito nung nag-brown out? Diba? Nakaka-experience pa ba kayo nagba-brown out? Baka kasi may mga generator kayo sa bahay nyo eh. Diba? Meron ba dito pag nag-brown out, biglang bubuksan mo yung bubuksan mo yung kandila, tapos sasabihin ng kasama mo, uy, takpan mo yung ilaw! Baka makita. Meron bang ganon? Kunyari, ang dilim tapos binuksan mo yung ilaw, takpan mo yung ilaw, baka lumabas yung ilaw. Walang ganon eh. Right? Mukha kang engot nun. Ang ilaw, it's supposed to illuminate. Ang point dito is, pag maganda po ang mata mo, ay, maganda yung mata niya. Di ba? May mga ganun, di ba? Ba't mo ako nagustuhan? Ganda kasi ng mata mo eh. Hindi ganun. Okay? Pag sinabing maganda ang mata, maganda tumingin. So parang ang sinasabi dito, pag maganda ang perspective mo in life, it affects your body. Sino yung mga puro stress sa buhay? Yun yung walang nakita kundi pangit. Lahat na lang pangit. Binigyan. Anong tingin mo sa akin? Nangangailangan ako ng tulong? Grabe, no? Uy, okay ka lang ba? Bakit mo kinakamusta? Sa tingin mo ba mahinang nila lang ako? Wala ka lang magawang tama sa taong yun. Lahat na lang may masasabing mali. May kilala ba kayong ganon? Ituro nyo nga. Joke lang. Wag nyo ituro. Itag nyo na lang mamaya sa Facebook, sa preaching na to. Okay? Oh. Pero minsan ganon tayo. Uy, kilala ko yan, si sister yan. Hindi, para po sa'yo to.
No? Huwag kang magturo. Ituro mo sarili mo. Turo niyo yung sarili mo. Ako to, para sa akin to. Sabi mo. O, wag na kayo. Sayang, wala si sister dito. Para sa kanya to, hindi. Para sa iyo to. Okay? Wala na nakita kundi puro mali. So, kaya very important, no? Sabi dito, hindi kailangan ng sign. Kasi kahit anong daming sign ang ipakita ko dito, pangit pa rin makikita nyo. Why? Because we don't see things as they are. We see things as we are. Pag puro pangit ang nakikita natin sa paligid, hindi ibig nun sabihin, tama tayo. Kasi meron akong mga taong kilala na kahit na hindi maganda yung mga nangyayari, nakikita nila as something good. And it is a discipline of the mind. Ako ayokong kasama yung mga reklamador. Yung naku, dyan na naman siya. Magtatago ako. Re-reklamo na naman, may problema na naman siya. Di ba? Mangungutang sa'yo. Tapos hindi mo ma-please. Uy, hindi kasi, hindi ka manalo sa tao na yon. Meron ba ganon? May kilala kayong ganon? Tumango kayo pag may kilala kayong ganon. Ayan. Tumango kayo pagka-close nyo. Tumango kayo. Yung mga katabi, tumitingin. No? Sabi dito, no? Sa verse 35. Basahin natin sabay-sabay verse 35. 1, 2, 3, go. Grabe, no? Hindi ka nakikinig na instruction. Yung 35 lang eh. Okay? Imagine mo, no? Si Jesus, no? Imagine mo si Jesus sinasabi sa atin to. Therefore, be careful lest the light in you be darkness. Ano sasabihin nyo? Ako sasabihin ko, Lord, ano ibig sabihin ng lest? Hindi. Therefore, be careful lest the light in you be darkness. Ano ibig nun sabihin? Ito po yung sinasabi dito, yung contrast. Imagine, yung mga Gentiles or yung mga hindi Hudyo na hindi alam yung redemptive plan ni God. Na wala silang Old Testament Bible. Queen of Sheba, Ninevites. All it took was one word. At nagkaroon na yon ng effect sa kanila. Meanwhile, itong mga Hudyo, aral ng Biblia, ilang miracles na yun na witness nila, baliwala pa rin. Now, ito po yun eh. Ang purpose po nito, no? Meron ba ditong gumising ng isang umaga at sinabi niya, gusto kong maging kadiliman today. Wait, ganun ba? Okay? Wala naman eh. Ang problema, yung mga tao na kausap dito ni Jesus, possibly hindi nila alam, yung iba, or possibly yung iba, talagang willingly blind. Pero marami pong mga tao, hindi naman gumising sa isang umaga, tapos sinabi niya, gusto kong maging kadiliman today. Gusto kong magkalat ng darkness. Ang sinasabi dito ni Jesus is, possibly, baka akala mo, what you're doing is all about light. We have been reading the Bible for so long. Tagal-tagal na na-experience ko sa Lord. Pero pwede pa rin mangyari yan. Be careful. Because of our biases, meron tayong lente na pinipili para tingnan natin yung mundo. Hindi tuloy natin makita
kung ano yung gusto ng Diyos na makita natin. Let's always be careful where we stand. Sabi diyan, if then your body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its rays gives you light. Very important na makikita natin. Bakit? Malaki ang nagagawa, no? Malaki ang nagagawa ng way natin tumingin. Kaya nga sinabi sa Psalm 119, turn my eyes from things of vanity and lead me to your precepts. Bakit? Ang starting point ng lahat ng mga kasalanan ay perception. Nung nakita mo yung sweets, sabi ng doktor, bawal na. Naalala mo yung feeling nung kumakain ka ng donut? Na-remind ka sa feeling na yon. Nagkaroon ka ng cue sa brain mo. Therefore, nagkaroon ng response yung body mo. Ano pa? Nung meron kang nakitang tao na ayaw mo sa social media. Naalala mo. Na-remind ka sa feelings. Tas nagre-react tayo. Let's be very careful sa kung paano tayo tumingin. Why? Because it will affect our whole being. It will affect our bodies. It will affect yung ating buhay. My prayer for our church, na sana po tayo ay maging simbahan na hindi na tayo pumapanig sa mga personalities. Now, alam ko, siguro, hindi naman yan inasnap, ano? Ang point is, kailangan, regardless of the different personalities, different sides, ang kailangan magiging leaning ng simbahang ito is kung ano yung precepts ng Word ni God. That will be our anchor. And that is my prayer for us. Now, paano ko malalaman, Pastor? Paano ko malalaman kung nasa tama ako? Kasi maraming times, ako po, sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako santo. At maraming panahon, meron ako mga gustong gawin na feeling ko ako'y nasa tama. Tapos biglang ipaparealize sa akin ni God, ako pala yung nasa mali. Pero, kaya ako nadideceive. Hindi dahil gusto ko namang maging masama eh. Nadideceive ako kasi gusto ko namang maging tama. Pero nagkamali lang ako kasi akala ko, ginagawa ko yun dahil sa tingin ko, yun yung tama. Be careful that the light in you is darkness. So I always pray this prayer, no? Every time meron akong mga sign na parang mali . Meron akong mga pinapanigang sides, meron akong mga pinapanigang positions. Mali kayo! Why? Ang basis ko, feelings ko eh. Pero kailangan ko mag-stop muna dun eh. Sila nga ba yung mali? O baka ako yung mali? Every time meron ako mga ganyang mga crossroads, I always pray this prayer. Lord, gusto ko lang naman i-please ka eh. Now, kung mali ako, sabihin mo. Search my heart. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Lord, point out anything in me that offends you. And lead me along the path of everlasting life because I love you and I want to please you. Baka hindi ko naman sinasadya eh. Pero Lord, kung mali ako, ayusin mo yung puso ko. Kung minsan nasasaktan ako at meron ako minsan gustong sabihin o gustong gawin,
na makakasakit ng ibang tao para sabihin ko sa kanila, deserve mo yan eh. Lord, ayusin mo yung puso ko. Lord, hayaan mo na ako yung mag-comply. Lord, let your word be the ultimate anchor, be the ultimate foundation. At yung feelings ko, at yung mga gusto kong gawin, ang tatabi. Help me to be that kind of person. And Lord, I pray that this church will be a church who will always pray this prayer. Why? Anong at stake? Pag hindi natin to titingnan at hindi natin malalaman yung posisyon natin sa Lord, we will miss yung wonderful plan ni God for your life. The scariest place you could ever be, I tell you, ay hindi yung place na hindi ka na kilala, yung place na wala kang pera, hindi yun. Ang pinaka nakakatakot na lugar is yung lugar na wala ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Because if you are at the center of God's will for your life, kahit na anong mangyari, you will always see the good. And you'll always be in that state of mind and heart na masasabi mo sa sarili mo nang hindi ka nagsisinungaling, Lord, thank you. And I don't want you to miss that. Because in order to do God's purpose, in order to receive God's blessings, God's things require God's perspective. We cannot see the new things God is doing or will be doing with that old lens of ours. So that is my prayer for our church as we end this series. I pray na baguhin ni Lord kung paano tayo tumingin. Every time pupunta tayo dun sa situation na magre-reklamo na naman tayo, magagalit na naman tayo, mafo-frustrate na naman tayo, mag-worry na naman tayo, magiging anxious na naman tayo. Kapatid, tama na yung ganyang lente. Pwede mong makita yung pinapagawa ni Lord as something na nakakatakot or as an opportunity for you to have that ride and experience God's move. I don't want to be that person who will miss that. So my prayer for us today is that this will be the starting point of the good things God will do sa buhay natin by changing how we see things. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, mahirap po sa amin tingnan yung mga bagay at laging makita yung maganda. Because it's not human nature. At hindi kami nasanay dun. Lord, as we listen to this word, help us, Lord God, to be a church who will always ask you to test our hearts. Ayusin mo yung mga puso namin. At kahit na meron kaming mga mangyayari sa buhay namin that it seems like hindi maganda, Lord, help us have that lens to see the good in things. And that we'll always be thankful in all circumstance. So that nothing would bring us down. Nothing will break us.
and that you will be the most important person in our hearts. Lord, I pray that you do that for this church, na makita ka namin ng mas malalim, mas makilala ka namin ng mas malalim. Because we know that this is just the beginning. You are going to use each and every life here in this church to add value to our city, to add value, to bring love, to provide healing to the people around us. Pero bago mangyari yon, Lord God, ayusin mo muna yung mga mata namin at mga puso namin. Because we're tired doon sa dati naming buhay. So we commit this day to you, that moving forward, Lord God, we're going to see the world through your eyes. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor Paul, for that message to always focus on what God wants us to see. Let's take this time po to pray for our tithes and offerings. Lord, dear Heavenly Father, maraming salamat po for this day, Lord. Thank you for the lives of the people that you brought here and to the people, Panginoon, watching online. Father, we pray, Lord, na yung i-offer po namin na finances, Lord, this will come from our heart, Lord. And these finances, Panginoon, this will be used for your purpose, for your mission, Lord. And we pray, Panginoon, that the hearts that will give these finances, Lord, bless them, Father God, and have them the right posture of heart na ibibigay namin is an act of worship, an act of surrender to your will. Father, thank you for our brethren, Panginoon. Thank you for these finances, Lord, no matter how small or big it is, Lord. Salamat po for your provision. And I pray, Father God, that for our brothers and sisters, Lord, na hindi pa po kaya magbigay because of limitations, Panginoon. We pray, Lord, that you will open doors to them. And also, Lord, that they will have the perspective, Lord, na it's not just limited to the finances, but also to the heart that's willing to give to the people you love. Father, thank you. We praise you and glorify you. In Jesus' name, amen. Sige po, let's give our tithes and offerings. And also, we have here, sa gitna ang ating prayer request box. If also meron po tayong mga answered prayers, we may write it down and lagay po natin sa box para alam po ng ating intercession team na meron pong mga answered prayers and sabay-sabay po natin i-glorify si Lord doon. Okay. Also, we have, para sa mga nanonood po online or sa mga mas prefer po ng digital transfer, we have here on screen our bank details. So, you can take a screenshot or take note of it lang po. Okay. Next, we have our newcomers. So, sabay-sabay po nating i-welcome and give that Winalabang warm community love to Mr. Bugoy Trilon and Miss Rosalie Trilon. Sige. Welcome po. Welcome to Winalabang and we hope to see you again next time. Then for our announcements. Okay, so medyo mahaba pa announcements natin. So let's start with Able Christmas Party. So this will be on December 3 at 9 a.m. here in Winalabang Church. So malapit na po ito. So for all Ables, sama-sama po kayo dyan. Next, we have Ladies Christmas Party. Okay, so calling all ladies, you will have your Christmas party on December 6. So this will be on Saturday na po. 1:30 p.m. here at Winalabang Main Sanctuary. Ang theme po ninyo ay Winter Wonderland. And with the topic, flourishing through all seasons. So, this is a Winter Wonderland theme party. So, ang mga suot po ninyo dapat ay winter clothes. With your speaker, Pastora Eunice Igia. And for more information, just approach Sister Beth Ciudad. So, be ready po dyan because that will be a day full of raffle prizes and a lot of surprises for you. Next, we have
for young couples year-end Thanksgiving and Christmas party. So, sino po yung mga young couples dyan? Okay, so sa lahat po ng young couples, come and join your celebration on December 7, 2025. Venue will be at the D's Residence in Ayala, Alabang, Muntinlupa. So, ang time po nito ay 5 p.m. onwards and come dressed as a K-pop artist. Okay? And then for more information, just approach Brother Nino Puno. Next, we have Win Kids Christmas Party. So, ito naman po for all the kids, for parents and guardians out there. This is a reminder today, November 30 is the last day of registration for the party. Mangyayari po ang party on December 14, 2 p.m. And the registration fee is 350 pesos, inclusive of food, loot bag, and giveaway. So, just approach po yung mga teachers natin downstairs. And for more information, ask nyo lang din po sila. Okay, next naman, for YA. So, may YA ba dyan? Okay. Okay, so YA Year-End Retreat. So, we invite you to join a day of rest and recharge with a community that understands your life and your current season. So, we will have a year-end retreat on December 20 to 21, venue at Nature Escape, Tanay, Rizal. So, registration fee po is 2,000 pesos, but we have free 20 slots. So, yung first 20 registrations po, free po sila sa registration fee. But right now, as an update, we only have one free slot. So, paunahan na po ito sa lahat na gustong sumama for the YA retreat. And for more information, you can approach or message Brother Dan Aguilar. And then for YA ulit, this is for next year, but you are invited to a hike and pencil drive donation at Mount Pulag. So this will be on January 24 to 25, 2026 with a registration fee of 4,500 and a reservation fee of 1,500. So to reserve your slot po, kailangan lang po magbayad ng 1,500. For this naman po, this will happen next year, but same dahil may reservation fee, paunahan din po siya. Okay? So for more information, you may also approach Brother Dan. And then for benediction, may I call in Pastor Polly Gia. Okay, sige, tayo po tayong lahat. Taas po natin mga kamay. Search me, O God. Know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. May the Lord God bless you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And all God's people say, Amen. God bless you, everyone. See you next Sunday.